Naniniwala ka ba ng matibay sa salita ng Diyos? Naglalakad ka ba sa pananampalataya, hindi sa pananaw? Ang matibay na pananampalataya ay nagmumula sa kaalaman at paniniwala na si Jesus Kristo ay hindi lamang nabuhay mula sa mga patay, kundi nagtagumpay din laban sa dyablo, kamatayan, at impyerno. Ang tunay na pananampalataya ay pinapalakas ng pagmumuni-muni sa salita ng Diyos na pinagyayaman at binubuo hindi lamang sa pamamagitan ng pagbabasa, kundi sa pamamagitan ng pagpapalalim at pagpapakilos tungkol dito. Ang tunay na pananampalataya rin ay lumilitaw sa gitna ng mga malalaking pagsubok, tulad ng sinabi sa Santiago 1:2-4 kapag ang mga hamon ay tinitingnan bilang mga pagkakataon sa paglago sa espiritual. Tulad ng pagbabago ng mga panahon, dumadaan din ang ating buhay sa iba't ibang yugto. May mga yugto na malapit sa Diyos, at iba na tila na ang layo niya. Sa mga panahong ito, sinusubok ang ating pananampalataya at pagtitiis. Lahat tayo ay dumadaan sa mga panahon ng kahinaan sa espiritu, ngunit maaari nating hanapin ang ginhawa sa tiyak na kaalaman na ang Diyos ay kasama natin sa lahat ng mga panahon. Mahalaga na maunawaan na ang pananampalataya ay hindi lamang isang abstraktong konsepto. Ito ay nagpapakilos at nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos, kahit na hindi natin agad na nakikita ang kanilang pagganap. Ang pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok ay ang kahulugan ng tunay na pananampalataya, tulad ng ipinaliwanag sa Hebreo 11:1-16. Naniniwala ka ba at nagtitiwala sa salita ng Diyos? Naglalakad ka ba sa pananampalataya at hindi sa pananaw? Ang matibay na pananampalataya ay nagmumula sa pag-alam at paniniwala na si Jesus Kristo ay hindi lamang nabuhay mula sa mga patay, kundi nagtagumpay din sa dyablo, sa kamatayan, sa impyerno, at ang matibay na pananampalataya ay nagmumula sa pagmumuni-muni sa salita ng Diyos. Ang matibay na pananampalataya ay itinataguyod at binubuo hindi lamang sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, kundi rin sa pamamagitan ng pag-iinternalisa, pag-iisip at pagpapatibay dito. Patuloy kong pinangungunahan at sinasabi na ang matibay na pananampalataya ay lumalabas sa pamamagitan ng mga malalaking pagsubok sapagkat ang Biblia ay nagsasabi sa Santiago, Kabanata 1:2-4, Minamahal kong mga kapatid, kapag ang anumang mga problema ay lumitaw sa iyong daan, ituring ito bilang isang pagkakataon ng malaking kagalakan, sapagkat alam mo na kapag sinubok ang iyong pananampalataya, may pagkakataon ang iyong pagtitiis na lumago, kaya hayaan itong lumago. Upang kapag ang iyong pagtitiis ay lubos ng naitayo, ikaw ay ganap at buo ng walang pangangailangan. Ang klima ay may iba't ibang mga panahon, may taglamig na may nyebe, mainit na tag-araw, at may makulay na tagsibol, kamangha-mangha kung paano may sariling mga alituntunin ang panahon at itinakdang panahon para sa iba't ibang mga panahon. Ngayon sa ating mga buhay ay mayroon ding maraming pagbabago sa mga panahon. Maaaring mawala tayo sa pakiramdam ng kagalakan at kalapit ng Panginoon sa isang panahon at pagkatapos ay dumating ang isang panahon na nararamdaman mong ang Diyos ay malayo at ang lahat ng iyong mga panalangin ay walang sagot. Ako ay nagsasalita tungkol sa mga panahon kung saan tayo ay nakikipaglaban sa ating mga pag-aalinlangan at mga tanong na nagtatanong kung tayo ba ay naririnig ng Diyos o kung Siya ay nandito pa rin sa atin. Ito ay ang uri ng mga panahon na sumusubok sa iyong pananampalataya at pagtitiis. Walang Kristiyano ang lumalakad sa buhay na ito nang hindi nararamdaman ang kahinaan sa kanilang pananampalataya sa mga pagkakataong kung minsan, ngunit lahat tayo ay maaaring magpakalma sa pag-alam na ang ating Diyos ay Emmanuel. Siya ay kasama natin sa lahat ng mga panahon, maging ito man ay mabuti o masama. At ang problema ng pananampalataya sa iba't ibang mga panahon ay na maririnig mo ang mga tao na nagsasalita tungkol sa pananampalataya kapag ang mga bagay ay mabuti. Alam ko na magbabago. Ang mga bagay kung ako lang ay may pananampalataya. Mga minamahal na kaibigan, kung kayo ay naantig ng mensaheng ito, at nagnanais na magpatuloy na tumanggap ng nakapagpapahayag na nilalaman tulad nito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa channel. Mga minamahal na kaibigan, kung kayo ay naantig ng mensaheng ito, at nagnanais na magpatuloy na tumanggap ng nakapagpapahayag na nilalaman tulad nito,
inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa channel. Maririnig mo ang mga tao na nagmumungkahi ng pananampalataya kapag hindi sila sigurado kung ano ang sasabihin, paumanhin, ikaw ay dumaranas ng mahirap na panahon, magtiwala ka lang. Ang pananampalataya ay nagtutulak sa atin na kumilos ayon sa mga bagay na hindi pa natin naranasan. Pinaniniwalaan nito ang mga pangako sa Biblia na hindi pa natutupad, at ang pananampalataya ay nagtutulak sa atin na magtiwala sa Diyos kahit na hindi nagbabago ang ating mga sitwasyon. Si Noe, na binigyan ng babala mula sa Diyos tungkol sa hindi nakikita, na tinakot sa takot sa Diyos, nagtayo ng isang arko upang iligtas ang kanyang pamilya, hinatulan ang mundo at naging tagapagmana ng katarungan sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, sumunod si Abraham sa tawag na pumunta sa isang lugar na tatanggapin bilang mana, umalis nang hindi alam kung saan siya pupunta. Sa pamamagitan ng pananampalataya, namuhay siya bilang dayuhan sa ipinangakong lupain, naninirahan sa mga tolda, kasama si Isaac at Jacob, na mga kapantay na tagapagmana ng parehong pangako. Sapagkat siya ay naghihintay ng lungsod na may mga pundasyon, na ang arkitekto at tagagawa ay ang Diyos. Si Sarah mismo ay pinahigpitan ang loob upang magkaanak at magbigay ng buhay, kahit na siya ay nasa katandaan na, sapagkat siya ay nagtiwala sa sanangako. Mga minamahal na kapatid, kapag kayo ay nakaharap sa iba't ibang uri ng mga problema, ituring ito bilang isang malaking pagkakataon ng kagalakan. Alam na ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay nagpapabunga ng pagtitiyaga. Payagan itong lumago, sapagkat kapag ito ay lubos ng nagdevelop, kayo ay magiging ganap at kumpleto, walang kulang. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, magtiwala kayo sa Diyos. Itinatako ko sa inyo na kung ang sinuman ay magsabi sa bundok na ito, itangal at ihagis sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, ngunit naniniwala na ang sinasabi ay mangyayari, siya ay magkakaroon ng hinihingi. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, lahat ng inyong hinihiling sa panalangin, maniwala kayong ito ay natanggap niyo na, at magkakatotoo. Nagbibigay siya ng lakas sa mga pagod at sigla sa mga mahina. Kahit ang mga kabataan ay napapagod at nagsisikip, at ang mga kabataan ay sumasabit at nagkakamali, ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay binubuhay ang kanilang lakas. Sila ay lumilipad ng mataas tulad ng mga agila, sila ay tumatakbo at hindi napapagod, sila ay lumalakad at hindi nanghihina. Ngayon, nais kong idalangin ang iyong buhay. Panginoong Diyos, sa sandaling ito, nagtitipon kami sa harap ng iyong presensya, kinikilala ang iyong kalakhan sa lahat ng bagay. Nagpapasalamat kami para sa panahong ito ng pakikipag-isa sa iyo, kung saan namin maaring itaas ang aming mga puso sa panalangin. Mahal na Ama, ipinapakita sa atin ng iyong salita ang mga malalakas na halimbawa ng pananampalataya, tulad ni Noe, na nagtiwala sa iyo at nagtayo ng arka kahit nasa harap ng mga pagsubok, at ni Abraham, na sumunod sa iyong tawag nang hindi alam kung saan siya pupunta, na lubos na nagtitiwala sa iyong pangako. Naway ma-inspire kami ng mga halimbawang ito, at palakasin sa aming sariling pananampalataya. Panginoon, alam namin na may mga sandaling nararamdaman namin ang kahinaan at pagkadismaya, ngunit nagtitiwala kami sa iyong katapatan at kapangyarihan na patuloy na sumusuporta sa amin. Bigyan mo kami, O Diyos, ng kakayahan na maghintay sa iyo ng may pasensya at tiwala, kahit na ang mga hangin ng buhay ay tila humahampas laban sa amin. Tulad ng pagbibigay ng lakas kay Sarah para mabuntis at manganak sa kanyang matandang edad, naway makasumpong din kami sa iyo ng lakas upang lampasan ang mga hamon na ating hinaharap. Naway patibayin ang aming pananampalataya sa bawat araw, upang kami ay makapanatili sa gitna ng mga kahirapan at lubos na magtiwala sa iyong pag-aalaga. Panginoon, naway maging isang ilaw ang iyong salita sa aming mga paa, at isang liwanag sa aming landas. Bigyan mo kami ng kapangyarihan na mabuhay ayon sa iyong mga kautusan, at humanap sa iyo ng gabay para sa bawat hakbang na aming ginagawa. Sa sandaling ito, Panginoon, nais naming ipanalangin ang mga taong dumaranas ng mga pagsubok at pagsubok.
Pakundangan mo ang mga pusong nagdaramdam, patibayin ang mga pagod, at baguhin ang mga pag-asa ng mga nanghihina ng loob. Naway ang iyong kapayapaan, na higit sa lahat ng unawa, ay sumaiyo. Panginoon, aming hinihiling din na tulungan mo kaming manatiling matatag sa aming pananampalataya, kahit na ang mga hadlang ay tila hindi malampasan. Naway kami ay magtiwala sa iyong pangako na ang lahat ng bagay ay magtatrabaho para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa iyo. At ngayon, Panginoon, inialay namin ang pagpapala sa sandaling ito, at sa video na ito, na marating ang mga puso ng mga manonood nito. Naway bawat isa ay mahipo ng iyong biyaya, at makahanap ng kaginhawaan, at pag-asa sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, na aming bato at tagapagligtas, aming idinadalangin. Amen. Mga minamahal na kaibigan, kung kayo ay naantig ng mensaheng ito, at nagnanais na magpatuloy na tumanggap ng nilalaman na nakaka-inspire tulad nito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa channel.